Yun po, so magta-try po tayo ng pasta, no? Meron po tayong spaghetti rito today. By the way, maraming salamat po Jane Hernandez for sending the spaghetti. So, dating gawi po, kuha po muna tayo ng blood sugar. Then we'll eat the spaghetti and then after an hour, babalikan po natin ulit, babalikan ko po ulit kayo. And we'll take another reading po ng blood sugar. Yan po. Tama-tama. 97 lang po yung blood sugar po natin, no? So, kainin ko po si spaghetti and then balik po ako after an hour. Naka 1 hour na po. So, measure na po tayo ng blood sugar. Tingnan po natin kung ano po yung naging blood sugar spike ni spaghetti. Yan. Ganda, 155. Not bad. So, balik po ulit ako after an hour and we'll see kung ano po yung final blood sugar reading po natin. See ya. Nakadalawang oras na po. So, final measurement na po ng blood sugar. Tingnan po natin kung ano pong final blood sugar level after eating the spaghetti. Sarap po yung spaghetti. Yan. So 146, no? So I think nag-start po tayo ng 97 and then umakyat ng 155, now down to 146. Though hindi po siya umabot dun sa threshold, no, na 140. In moderation, well, anything that you would eat in moderation, pwede naman po talaga for diabetic, no? So kung kalahati lang po siguro nung tab kanina yung kinain ko, well, I guess bababa po siya ng less than 140, I'm pretty sure. Medyo marami lang po yung kinain ko kanina. Yeah, so see you guys in the next vlog. Bye-bye.